Kaya po napilitan ako na hanapin itong mga kasamahan ni Gutesa dahil nakita ko kung paano nila trinato si Gutesa. So sabi ko, totoo kaya ang sinasabi ni Gutesa? Malamang may mga kasamahan siya. Kaya ko po hinanap at nalaman ko na totoo ang sinasabi ni Gutesa. Subaybay sa atin, maintindihan din yung sagot ninyo tungkol dito. Alam niyo po kung sinasabi nilang nabayaran kami, nabayaran ang mga sundalo, pwede ko pong ipakita sa inyo yung text messages namin nung isa na nanganak yung asawa. Tinanong ko yung dalawang investigador. Ang sabi po nila sa akin, sir, hindi na namin sinali dyan dahil nandun naman nasa sinampa, pinagsamang sinumpa ang salaysay nila. So yun po ang explanation. Kaya po nung ibinibigay sa akin yung iba, wala hong laman yung mga kwan nila mga tanong. Hindi naman tungkol... Hindi tungkol doon sa sinasabi. Oo, kaya ang sabi po ng mga investigador, sige sir, pwede bang ituloy natin ito? Magbibigay kami ng supplemental na mga katanungan, hintayin nyo na lang yung susunod naming sabpina, sabi nila. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ni NBI Director na ayaw daw pumirma ang ilan sa mga former soldiers ng kanilang affidavit. Hindi pa ho tapos Ayun, kaya hindi pa pinipirmahan. Opo. Kalukuyang nangyayari sa Middle East. Alam nyo po ba na sa halip na humupa ang tensyon, gaya ng nabanggit ni US President Donald Trump, nang sabi niya, maghintay-hintay lang kayo dahil sa patapos ng gera, naku po, mukhang kabaligtaran. Lalo pong tumitindi, umiigting ang digmaan dyan sa gitnang silangan. As of March 20, yan po ay ngayong araw na ito, ay mula daw po sa palitan lang ng missiles nung mga nakakaraan, bombahan, sa ngayon, ito daw pong conflict ay nag-intensify pa sa aerial operation and regional infrastructure targeting. Ang ibig sabihin, tinatarget na po yung mga infrastructure gaya ng mga mahalagang installations, yung mga imbakan ng mga langis. Itong Israel Defense Force, naglunsad na po na kung tawagin ay massive wave of strike. Ang target, infrastructure sa Tehran. Ito po ay ganti ng Israel dahil noong March 18, tinarget ng Iran ang South Pars gas field at ang Asaluye processing hub. Na-damage daw po ang 1/5 ng gas processing capacity nito. Nako po, talaga naman At dahil dito, mga babayan, ay lalo hong nagpatindi ito ng tensyon at ang matinding epekto, ayun nga po, lalo pong tumaas ang presyo ng petrolyo. Ang impact po dito, Iran has responded with zero restraint warnings. Naggagantihan na po. Launching drones and missiles at energy infrastructure in Kuwait, Qatar, and the UAE. Yan po ang ginawa ng Iran. Nag-launch na ng drones at missiles. At kanina, bago tayo magprograma, nanonood ako ng balita live dyan sa Middle East. Mukhang matindi po ang sitwasyon sa kasalukuyan. Hindi po humuhupa, lalong tumitindi. At dahil dyan, ito po ang ilan sa mga tinamaan sa Kuwait. Ito daw hong Mina Al-Amadi Refinery was hit by multiple drones causing fires. Nasunog. Refinery po yan. Sa UAE naman, na-intercept ang incoming threats ng kanilang air defenses. Ibig sabihin, mayroon talaga tumatarget. Ang Strait of Hormuz naman ay tuloy na pong isinarado.
At ang kasalukuyang presyo ng Brent crude lagpas na ho ng, hindi ba ang lagi nating tinitingnan, naku, baka lumagpas ng $100 per barrel. Pero ngayon, ang crudo, Brent crude, lagpas na po ng $115 per barrel. Matindi po ito. Kaya itong dito sa Pilipinas, ang forecast po ng oil industry, pagpasok ng yung next week natin ay 20 ngayon, 22, 23, hanggang patapos na ng Marso, ang presyo daw po ng diesel, nakita ko kanina maaari na daw pong umabot ng 130 pesos per liter. At ang presyo naman ng gasolina ay aakyat na ng 100 pesos. Ayan na, pataas na. Pataas na po ng pataas. Matindi po ito. Kaya ang gobyerno, ang sabi nila, sumakay na lang kayo ng MRT at LRT2. Kaya lang ito sa simula March 23 sa Monday. 50% MRT3. Yung MRT3, ito po dyan sa kahabaan ng EDSA, dumadaan. Ang LRT2, yan yung galing Antipolo at papunta sa Maynila. Yung LRT1, magtataka kayo, bakit hindi kasali? Yung nasa Baclaran at bumabiyahe ng TAF, papunta rin Maynila. Kasi hindi na pala yan. Private pala yan. Talaga naman, oo. Kaya pala hindi yan siguro kanyang announcement na lang, sarili niya, kung gusto rin niyang magkaroon ng diskwento. Yan po ang problema, pagka na-privatize. At dahil po sa kaguluhang ito, ang ating gobyerno ay naghahanap ng paano tayo makakaagapay. Halimbawa, nag-50% tayo ng pamasahe sa MRT, ibig sabihin, mababawasan ng kita ng gobyerno. Nagbawas tayo ng excise tax sa petrolyo, paano yung budget natin? Ibig sabihin, mangungutang na naman tayo ng mangungutang? Aba, hindi po, mga kababayan. Alam nyo po ba? Ito, bagong balita lang ito, ha? Bagong-bago, pero luma na pala. Ito munang bagong kunwari, bago. Dahil po sa lumalalang sitwasyon ngayon at tumataas na presyo ng produktong petrolyo, pinaplano na po ng pamahalaan na magbenta ng mga mahalagang property ng gobyernong Pilipinas. Yung ating pag-aari. Teka, hanapin ko. Asan ba yun? Meron pong tatlong malalaking property ang baka may kilala kayo na gustong bumili. Pero sa pagkakaalam ko po, mga babayan, ito ay matagal nang gusto talagang ibenta at meron na talagang bibili. Ang tinutukoy po natin ay itong pahayag ni Finance Assistant Secretary Michael Peter Alejandro. At ang kanyang sabi ay minamadali na ngayon ng pamahalaan ang predisposition activities para sa tatlong assets o pag-aari ng pamahalaan at ma-privatize na, maibenta na. Alin-alin po ito? Una, the Atrium of Makati. Yung atrium, nandyan dati yung, ewan ko kung nandyan pa yung opisina maraming opisina ng gobyerno dyan may Pag-ibig, may iba pa, marami. At meron ding ibang opisinang private na umuupa. Ang isa pa, the Mile Long Complex. Mile Long Complex. Ito naman ay parang mga, Makati din po ito. At ang isa pa ay ang bahagi ng The Food Terminal Incorporated na nasa Taguig. Ako, ang laki na ho ng value ng mga ito. Alam nyo po ba, ang value po nitong, data na nakuha, sa data ho na nakuha natin sa Privatization and Management Office,
ito palang FTI, yung nasa Taguig. Alam nyo kung magkano ngayon na yan? 40.4 billion pesos. Yes. At bukod dyan, itong atrium sa Makati, na merong 24 condo units at meron yung 21 parking slots, mura lang pala ito. 449 million. Wala pang bilyon. Kayang-kaya nating bilhin ito Talaga naman At ito namang Mylong Complex na nandun din sa Makati City, ang halaga daw po nito ay 12.26 billion pesos. At kapag na ituloy pa ang bentahang ito, ang target po ng gobyerno makalikom ng hindi bababa at dapat humigit pa sa 100 bilyong piso. 100 billion pesos. Pero alam niyo po ba na ngayon lang ito ini-announce? Pero kung titingnan natin ang mga balita noong 2024, ay pinag-uusapan na po ito sa isa pong artikulong lumabas, September 29, 2024, binabanggit na kung sinong mga bibili. At ito ay nung panahon pa ni Finance Secretary Ralph Recto. Siya kasi yung naging in charge sa pag-raise ng pondo para sa annual budget. Ang sabi niya rito, the government is trying to be creative to achieve the ambitious 100 billion pesos in revenues being eyed from privatization activities next year. Next year niya rito, 2024 pa ito, dapat 2025, naibenta na. Mukhang, ewan ko kung bakit hindi pa naibebenta. Ang ibig natin sabihin dito, noon pa pala ito talagang gustong ibenta ng gobyerno. Para daw hindi na magpataw ng additional taxes at mapondohan, wag namang mailagay sa maleta. Baka sa ibang mapunta yan. Mapondohan ang mga proyekto ng gobyerno. At ngayon nga, sa panahong ito na may krisis, mukhang ngayon po talaga kailangan at baka lalong mabilis ito. Ang problema, kapag may ganitong krisis, baka humatawaran di ba? Baka maging, total, minamadali nyo ang pagbebenta, hindi namin bibili yan, ganitong presyo lang. Ang gusto namin, ako po, baka kasi yung presyong binanggit natin kanina, mga kababayan, ay mukhang matagal-tagal na Ibig sabihin, dapat hindi bababa pa doon sa nabanggit natin ang bentahan. At sana nga po ay mapunta doon sa dapat na pagkapuntahan ng pondong ito. Dahil sa kasalukuyan, kung titingnan natin yung inayos nilang budget 2026, kulang po yun. Mangungutang pa tayo. Ang problema, pagka nangutang ang Pilipinas, dolyar, habang tumataas ang presyo ng dolyar kontra piso, taas ng taas yung utang natin. Plus interest pa. Naku po, ang tindi po ng problema natin pagka nagkaganon. At lumilitaw na kaya pala tumataas ang presyo ng dolyar dahil nag-i-intervene din ang US government. Pinapalakas nila. Dahil sa panahong ganito medyo may panganib na mag-devalue pagka may gulo Kaya gumagawa sila ng kaparaanan para lalo pang palakasin ng dollar, lalo pa at may banta ang Iran na hindi nila papayagang dolyar ang gamitin sa transaksyon sa pagbili ng langis dyan sa gitnang silangan. Ang problema, tayo po ang naapektuhan. Bukod sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, tumaas pa ang dolyar at eto pa ang problema. Eto yung sinasabi natin. Asahan daw po ang muling malaking na namang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod nga pong linggo, gaya ng nabanggit natin. Inaasahang tataas ng mula 14 pesos hanggang 14.50 ang litro ng diesel. Ayan At sa gasolina naman,
Mula 7 hanggang 7.50. Naku, hindi pa nangyari ho yan eh. Sa mahabang panahon, hindi pa ho tumaas ng ganyang kataas. Ng plus 14. Kung nangyari yan noon, ako, magwawala na tayo. Pero ngayon, wala ho eh. Wala tayong magawa. Kaya, dahil dyan, ang presyo nga po ay aabot na ng, eto, ang masakit. Yun pong diesel, 130 per liter. Ang gasolina, mahigit namang 100 pesos. Masakit po yan. Paano ngayon? Ang sagot ng sigurado kasi tataas ang pamasahe. Sabi ng pamahalaan, sabi ng presidente, oops, wag munang itaas ang pamasahe, kawawa naman yung mga pasahero. Binibigyan na nga natin ng ayuda ang mga driver. At mag-discount tayo sa MRT at LRT. Pero dahil mag-isa ako ngayon, mas maganda siguro samahan nyo ako, ha? May itatanong po tayo sa ating Vox Populi para na sa ganun makapaghuntahan tayo at mahirap po yung walang kausap eh. Eto ang ating katanungan. Bukod sa MRT at LRT, dapat bang ipatupad din ang 50% discount sa iba pang transportasyon? Mukhang matindi yan. 50% sa jeep. Ala, yari na. Kayo po pagbigay ng suwesyon, no? Kasi parang hindi, yun doon nga sa pagpigil na itaas ang pasahe sa mga public transportation, gaya ng bus at jeep, pumalag na yung iba. Ngayon nga may rally, di ba? May transport strike pa ngayon eh. Ganyan pa kaya pagka 50%? Sumagot po kayo kung anong opinion nyo. Baka meron kayo mas magandang idea para magawan po natin at maisuggest sa pamahalaan. Isagot lang po ninyo, A, opo, tama yan, 50% discount sa iba pang mode of transportation, or B, hindi yan epektibo. At ipaliwanag nyo kung anong mas magandang paraan. At meron po tayong makabagong paraan ng pagsagot sa ating Vox Populi. Yes, makabago pero matagal na rin po ito. I-scan lang po ninyo ang QR code na nandyan sa ating TV screen gamit ang inyong cellphone. At pagka na-scan nyo, ilalabas po yung nasa gilid na sasagutan ninyo ng iyong pangalan para matiyak natin na totoong tao ang ating mga kausap. I-click ang submit button at automatic po natin na makukuha ang inyong mga mensahe. Huwag pong kakalimutan, ilalagay ang pangalan at lugar. Live din po tayo napapanood sa ating mga social media pages via Facebook at sa ating pong YouTube live streaming at Net25 News and Information. At siyempre, tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Aguila DCEC 1062. Ayun. Samantala, bago tayo magpapatuloy, ito muna. Matagumpay pong naisagawa ang turnover ng dalawang Higer buses sa Port Management Office, Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco o PMO-NBB sa panguna ng Philippine Ports Authority Head Office. Bilang bahagi daw po ito ng pagpapalakas ng passenger transport service sa Port of Banago. Gagamitin daw ang mga naturang bus bilang shuttle service ng mga pasahero mula passenger terminal building patungo sa docking area ng mga sasakyang pandagat. Ito'y may layong 1.3 kilometers, partikular sa rutang Banago Port, Dumangas Port. At ang bawat bus ay may kapasidad na 30 pasahero ang nakaupo at hanggang 50, 50 kung meron po namang mga nakatayo. May CCTV, meron ding digital signage at malaking luggage compartment ang nasabing barko. Ayan, no? Sakay na. At kayo ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng sasakyang pandagat, barko, roro, ferry at iba pa? Importante, panoorin po natin ang paalalang ito ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors.
PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia. According to Drury Maritime Research, this translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda na pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Maraming salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan at gaya ng nabanggit namin sa inyo kanina sa pagsisimula ng ating programa, makakausap po natin live dito sa studio. Kasama po natin ngayon si Attorney Levito Baligod, anti-corruption lawyer. Attorney Levy, magandang hapon po. Welcome sa Saganang Mamamayan. Magandang hapon po, kapatid na Henson, at saka sa mga nanonood sa inyong programa. Nelson po, Nelson. Nelson. Ayan. Sorry po. Okay lang po. Kumusta po ang hinahawakan ninyong kontrobersyal na kaso? Itong paglantad ng 18 mga dating sundalo. Opo, inaasahan namin na aksyonan sana ng ombudsman yung aming sinumite, pero ang ginawa po ay ibinigay sa National Bureau of Investigation para imbestigahan itong mga 18 kung ano ang kanilang identities at background. At 2 beses po kaming pumunta sa NBI at nung huling pagpunta namin doon, Marso 17, ay nakita ko po na meron na silang structured na mga katanungan. Nakalista na po, no? Okay. At ang tinatanong po nila ay hindi talaga tungkol doon sa laman ng kanilang affidavit, kundi totoo ba na dati kang Marines? Paano ba kayo nagkita-kita ni na Attorney Baligod? Ano ang sinakyan nyo? Papunta sa press conference ninyo? Kilala, mga ganun po, no? Mga peripherals. At nakita ko po yung intention talaga ng NBI noong pagdating pa lamang namin sa NBI office po, ay pati plaka ng aming mga sasakyan ay nililetratuhan nila. Okay. Oo. Pero hindi ba, ang sabi nga ng NBI, ano lang naman ito, parang, siyempre, kapag kahit daw sa pulis, kahit sa presinto, pumunta ka, kailangan alamin mo muna kung credible ba o yung nagre-reklamo ba ay kung sino, di ba, Attorney Levy? Yun nga po, yung identity ay na-establish naman namin. Pero yung hinahanap nila na credibility daw, hindi naman po nagtanong tungkol sa nilalaman ng kanilang affidavit para malaman nila kung credible ba o hindi. Parang sa tingin ninyo, tama naman nakilalanin mo yung identity at tingnan yung background, pero parang too much, parang hindi naman dapat gano'n ang normal. Opo, isipin po ninyo, pati kung nasaan ang safe house nila ay tinatanong nila.
Ay, oo nga. Oo. Parang hindi nga tama. Oo. So, hindi sincero po na pag-iimbestiga ang kanilang ginawa at may halong panloloko. Paano Kasi ko? ang sabi po nila sa amin pagdating namin doon ay, attorney, kwan ito ha, hindi ito custodial investigation. Kasi Okay. kung custodial investigation po ay kailangang may kasamang abogado ang bawat isa. Uh-huh. So sabi ko, kung hindi custodial, okay lang. Mm-mm. Pero nagbigay ng payo yung director nila. Ang Apo. sabi, si Attorney Baligod, dapat kumuha rin siya ng sarili niyang abogado dahil iniimbestigahan din siya. Ang sabi niya. Oo. So hindi po nagtutugma. Oo At custodial investigation na yung nangyayari talaga. Pero alam nyo, Kuya Nelson, Apo. merong isang, nung natapos na ang tanungan, Mm-mm. ipinakita sa akin nung mga investigador yung natapos nila na dokumento, no? Yung question and answer. At nagrereklamo sa akin si Benny Bolante, for example. Ang sabi niya, sir, hindi naman nila ako tinanong kung ano yung nalalaman ko tungkol sa pag-deliver ng mga maleta. Mm-mm. Tapos nung binuluntaryo ko na sabihin sa kanila, hindi nila sinali sa aking affidavit. So, ang tinanong ko yung dalawang investigador. Ang sabi po nila sa akin, sir, hindi na namin sinali dyan dahil nandun naman nasa pinagsamang sinumpaang salaysay nila. So, yun po ang explanation. Kaya po nung ibinibigay sa akin yung iba, wala hong laman yung mga kwan nila mga tanong. Hindi naman tungkol. Hindi tungkol doon sa sinasabi. Oo, kaya ang sabi po ng mga investigador, sige sir, pwede bang ituloy natin ito? Magbibigay kami ng supplemental na mga katanungan, hintayin nyo na lang yung susunod naming subpoena, sabi nila. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ni NBI Director na ayaw daw pumirma ang ilan sa mga former soldiers ng kanilang affidavit. Oo. Hindi pa ho tapos Ayun, kaya hindi pa pinipirmahan. Opo. Teka muna. Nung una kayong pumunta doon ay 16, di ba? Opo. Tapos, nung bumalik kayo ay 16 pa rin ba? O, 18 na po. nabuo na uli. Kasi yung una po namin, nanganak po kasi yung isa, yung asawa nung isa. At sinamahan din nung isa para may kasama po na bumiyahe. Pero nung pangalawang imbitasyon ay kompleto na po. Kasi nung una po kayong lumantad, February 25, 24? 24. 24, opo. Dapat noon ano ba dapat na ina-expect niyo yung mangyayari dun sa first day ninyong paglanda? Dahil parang ang tagal pang lumipas. Kasi ngayon 20 na halos isang buwan na lumipas. Tsaka parang nagkaroon ng interest na ipatawag kayo. Pero sa tingin nga ninyo parang hindi naman, parang sa halip ng imbestigahan ay yung ibinubulgar niyo, ang iniimbestigahan ay kayo na Opo. nagbubulgar. Bakit kaya ganun katagal bago? Yan po ang isang rason at pagpapatunay na tama ang aming naging desisyon na ibahagi muna namin sa kababayan natin noong February 24 yung nilalaman ng kanilang affidavit. Dahil kung diniretso na po namin sa ombudsman, pwede ho kaming makover doon sa confidentiality nature ng proceeding sa ombudsman at mamamatay na doon. Hindi nyo na mailalanta. Opo, hindi na mapapag-usapan po yan. Kaya minarapat po namin na ipaalam sa ating mga kababayan para lahat tayo ay tutukan at bantayan kung ano ang dapat gawin ng ombudsman. Pero kasi noong kayo ay lumantad, ang sabi nga nila, naku po, tiniming pa na EDSA Revolution Anniversary. Ako sigurado destabilization yan. Tapos mga dating sundalo Di ba, ganyan din noon na pagka gusto mong magkaroon ng kudeta, may mga lalantad na mga dating sundalo, kaya mga sundalo. Bakit ba nagkataon na February 24 pa? Wala ho kaming deliberate na plano na lumabas sa araw na yan na ang sinasabi nila wrong timing. Ako po ay nagtataka sa katanungan na yan dahil
ano po ba ang dapat na timing? Ano ang right timing? Ano ang right timing para ilabas po ang katotohanan, no? At kung timing ang pag-uusapan, palagay ko tamang-tamang timing Kasi EDSA Revolution Aha. ay gusto nating ipaalala sa mga tao. Manumbalik ang kaisipan natin sa naging rason kung ano ang nangyari noong 1986. Ang isa pang sinasabi, sigurado may nagpondong malaki dyan, kaya ito naman matagal nyo nang nasagot, pero ngayon lang namin kayo nakausap. Mas maganda siguro ay yung mga nakakasubaybay sa atin, maintindihan din yung sagot ninyo tungkol dito. Alam niyo po kung sinasabi nilang nabayaran kami, nabayaran ang mga sundalo, pwede ko pong ipakita sa inyo yung text messages namin nung isa na nanganak yung asawa. Dahil yung hindi nyo kasama nung isang araw. Opo. Kasi sir, pwede bang tulungan mo ako? Kailangan ko lang pambayad sa ospital. Nagpa-GCash pa ako sa kanya. And then sabi niya, sir, naiwan pa yung anak ko sa ospital. Pwede bang makatulong kayo? So, kung nabayaran po ang mga ito, hindi na ho siguro hihingi ng, At saka, ng konting halaga. At saka siyempre, ang pagkakaalam ko sa Marines, di ba, hindi naman, ewan ko, di ba, pero sa matagal ng panahon, hindi sila ganun no? Na, sa pere, no? Opo, yung, nandun po yung disiplina, no? Ang sabi nila, sir, sanay naman kami sa hirap, yung papasukan namin ay marahil ito na yung huling laban na papasukan namin. Dahil gusto naming magpakasundalo para sa ating bayan. Yun po ang talagang rason nila Dito sa, nung lumitaw kayo, attorney, kasama yung 18, ito yung unang kopya niyan Pero ang gamitin na natin itong may notaryo ito, hindi ba? Opo. Pero bago yon, nagtataka nga rin ako bakit parang kay Gutesa din, na ang unang tinanong ay yung abogadong nagnotaryo. Tapos nung nakita nila na tama naman ang notaryo at pinatotohanan ng lawyer, yung witness mismo sa notaryo. Nagtatawanan nga kami dito ni Jan. Sabi ko, ngayon ako nakakita ng gano'n. Kasi sa tinagal-tagal naming reporter na nagko-cover ng mga kaso sa DOJ, wala pa kaming na-encounter na yung notaryo ang iniimbestigahan Kaya po, doon natin makikita yung totoong pag-iisip ng nasa gobyerno ngayon, no? Pinagtatakpan nila itong malaking pagnanakaw na naganap po sa administrasyon na ito. Kaya nga po, lumapit nga kami sa simbahan sa mga religious, no? Dahil nakita po namin na itong ating gobyerno ay hindi na it is no longer serving the interest of the people. Makikita po nyo yung executive branch, no? Napakarami po involved sila sa pagnanakaw. Yung iba't ibang departamento, katulad ng example ko, yung sa Department of Agriculture, noong 2024 po ay 8 billion pesos ang kanilang disallowance. No? Pag pumunta ka naman sa Kongreso, lahat po sila involved din sa, halos lahat, hindi, I'm sorry, halos lahat ay involved din sa pagnanakaw. Pero itong mga ilan sa mga nabanggit na pangalan dito, halimbawa, itong pinakabago si Agriculture Secretary Chu Laurel ay nag-file ng cyber libel. Noong mga nauna, si De Lima, sino pa ba? Nakaka-anim na ata Father Flavi, si General Katapang, Antonio Trillanes, at saka si General Ed Anyo. Ano ang kasi noong nangyari yan, ang sabi namin dito ay teka, mukhang mauna pang makulong itong mga dating sundalo kaysa dun sa sinasabi nilang nagtakas ng mali-maletang pera. Yun nga po, again, no? Ganyan po yung attitude ng ating gobyerno. Pagka ang mga
tao ay nagbabanggit o nagkikriticize sa gobyerno, sila po ang nakakasuhan. Pero sabi namin, itong mga cyber libel na ito ay sasagutin naman po namin. Aha. Pero sana yung mga akusasyon namin ay sagutin din nila. Wag nila kaming takutin, wag nila kaming iharas kasi halimbawa po pinupuntahan ang mga bahay ng mga 18 na ito. Hinahanap sila, may nagpapakita na pulis kami, nasaan si ganito. Ganon. Opo. Oho. Pero teka muna. Kasi itong inyong mga itong printed na affidavit na ito, 'di ba itong 18 na joint affidavit, ang gusto dito mangyari ni Ombudsman Remulla ay dapat titigisa, hiwa-hiwalay. Ginawa na po ba ito? Pag titingnan nun po yung affidavit, kasi kine-question niya, imposible naman na itong 18 laging magkakasama. Pero palagay ko hindi niya nabasa yung Hindi nga affidavit. nabasa. Kasi yung pinagsamang sinumpaang salaysay, makikita po dyan na yung naunang pagpapahayag ay common sa kanila, ang kanilang alegasyon. Pero pagdating po sa mga delivery sa ating mga mambabatas, katulad halimbawa ng isang senador dyan, ay binanggit naman po kami, si Tube, Voluntate, may pangalan Kung po. sino yung involved sa isang particular na sitwasyon. Opo, oo. At saka yung mga litrato po dyan ay sample lamang po yan. Aha. Kasi halimbawa may isa dyan na lumabas ang litrato sa loob ng bahay niya. Kung tinanong sana kami ng NBI o sa mambabatas na ito, ano ang katibayan nyo? Na totoo. So inilabas din po sana namin, ito yung litrato ng bahay, Ayun. ito yung mga litrato ng mga sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay. Aha. Pero wala pong ganung pagtatanong Para magkaroon kayo ng parang supplemental na Opo. patutunayan. Pero ito po, dahil aminado naman itong mga dating sundalo na nung dinideliver nila ito, hindi na naman nila alam kung saan galing eh. Ang ibig sabihin na hindi naman nila alam na ito'y galing sa flood control Opo. o kung anumang project. So po, posible din na may mga picture dito, attorney, na nag-deliver sila ng pera na hindi naman talaga may kaugnayan sa pondo ng gobyerno. Maaring transaksyon lang ni Saldico sa isang negosyo niya. Maaring gano'n, nakahalo. Pwede pong nag-deliver sila dahil contractor din si Saldico. Yes. Nag-deliver siya ng commission sa isang mambabatas. Pwede. Kaya ang sabi po sa transmittal letter ko kay Ombudsman Aha. ay maaaring may violation sa Republic Act 3019 Okay. at saka Republic Act 6713. Kasi yung mambabatas tumanggap ng malaking halaga, Oo. hindi naman niya po ni-report sa kanyang SALN. Ayun. So that is- So doon papasok. Oo, Oho. criminal offense din po yun. Halimbawa naman, nag-deliver sa isang pribadong tao, tapos yun naman halimbawa, ang binabanggit nila si Andrew A. Nag-endorse at binayaran ng napakalaki ding halaga. Pero wala naman yata dito si Andrew A. sa picture, ano? Opo. Pero posible ba yun na may ganun din na Meron din- nautusan din sila sa ganun? Opo, halimbawa isang pribadong mamamayan, Apo. dineliveran ng pera Oo. at may katibayan na ilang maleta yan, Ayun. dineclare ba niya sa income tax return niya? Yun. Kung kung na-declare, so walang problema. Opo, tax Ayun. evasion po yun. Oo nga. So ang ibig lang ninyo sabihin dito, andito lahat ito, patunayan natin kung alin dito talaga yung... Kasi dapat ang nag-iimbestiga ng anomalya, nangangalap ng ebidensya. At saka na lang niya sasabihin, ito hindi to pwede, ito hindi to pwede. Hindi pwede, hindi kayo pwede lahat. Opo, ang problema, wala pa talagang totoong pag-iimbestiga, meron na ho silang conclusion. Meron na nga. Katulad ni Ombudsman, ang sabi niya, ang isang litrato dyan ay kinuha o nakuha noong nakaraang administrasyon pa. At alam ko po yung tinutumbok niyang litrato. Kung alin dito. Oo, pero pag nag-imbestiga siya, ipapakita namin yung metadata Aha. ng litrato na yan. Yung pagkakakuha ng Oo, petsa mismo. Nandyan yung petsa, yung oras. Oo. Na ito ay hindi matagal ng picture, kundi... Opo.
Anong taon yun? 20... September 2022. Ayun. Mm-mm. Oo, ganun din ang bago mag-imbestiga ang NBI, ang dami na pong nilabas na konklusyon ang kanilang direktor. So parang baligtad. Conclusion muna bago investigasyon. Opo, parang ganyan po ang nangyari sa Ayun nga po. Teka, kasi kaya na nabanggit ko kanina dito, attorney. Eto ha. Asan ba yun? May napansin kasi ako rito na sabi ko, mukhang dapat talagang investigahan. Mayroon binanggit dito na kasama rito ang mga larawan. So ito yung mga picture, no? Oo. At video. Meron ba dito sa ano? Hindi ko po pwedeng mai-attach ang video Ayun yan. nga, yun Kasi sinasabi. video, di Yun ba? ang sinasabi namin. Sabi ko, ibig sabihin, yung mga nandito, picture, meron pa silang hawak na ebidensya. Ganun po ba? Tama po ba? Kasi po yung iba dyan, parang screenshot lang ng Video, video. ayo, tama. Oo, parang portion lang ng video. Yun nga sinabi namin dito na katulad nito, nagdi-deliver. Hindi natin alam kung talagang picture to o screenshot ng video. So Opo. may mga picture dito na talagang galing sa video pala. Meron po, oo. Kaya pag isusumite sana namin yung kopya ng video sa kanila, makikita nila. At saka mapapatunayang, kasi ang sabi nila, naku po, yan AI generated Dito ba ito po ba, attorney, ay bago nyo pinayagan, siyempre abogado kayo, madadawit kayo kapag yung mga picture dito ay pinayagan yung mailagay, pero hindi nyo na-check. Lahat po yan ay tiningnan ko. At galing talaga sa mga telepono nila. Ibig sabihin, hindi ito ipinasa lang. Alam ninyo kung yung binabanggit yung metadata. Lahat ito meron. Oo, nakita ko po yan. Oo. Oo. In fact nga, meron din, nagdududa na kung ilan ang na-deliver. Pwede ho na, kasi halimbawa yung helicopter dyan na ginagamit, Apo, itong nandito. nandyan po, mga 4 na litrato yan na ipinapakita yung parehong helicopter. Pero pwede ho naming ipakita na, naku, ilang litrato po yan. Hindi lang ho siguro 50. Ganun? Oo, Mga picture, ganun kadami? kasi sample lang po yan. Kasi kung ilalagay nyo rito, parang, dapat ngang wala nang i-investigate. Kaya yun po ang gusto sana namin na pag mag-imbestiga sila, pwede naman nating isa-isahin. O halimbawa, ang sinabi nyo si Congresswoman Franz Castro. Example. O, ano ang katibayan nyo? Nakuan, ipapakita ho namin na halimbawa may group chat kasi yan So may screenshot. O nandun kung ano yung plate number na ginamit, sino yung kasama. So may establish. Oo, at may litrato dun sa loob ng conference room. So hindi ho gagawa ng kwento itong mga sundalo na ito na laban sa mga malalaki, maimpluwensya at mayayaman na mga individual. At ayaw ko rin ho silang ipasubo na gagawa kami ng kwento na makakasira sa puri ng isang tao. Malalim po ang aming paniniwala na yung the good name and reputation of a person is the most precious possession that he or she can have. And we cannot afford to be reckless po para lang manira ng puri o pangalan ng isang tao. Pero in-expect nyo ba na ganito ang magiging reaksyon ng mga nag-iimbestiga sa flood control? Yes po. Kasi kaya po napilitan ako na hanapin itong mga kasamahan ni Gutesa dahil nakita ko kung paano nila trinato si Gutesa. So sabi ko, totoo kaya ang sinasabi ni Gutesa? Malamang may mga kasamahan siya. Kaya ko po hinanap at nalaman ko na totoo ang sinasabi ni Gutesa. So bakit pinagtatakpan nila ngayon? Yung ICI, for example, napapanood naman natin po yung proseso ng ICI. Halatado naman po na pang-cover up yan So kaya po minarampat natin na hanapin ang mga ito. At meron ding gustong tumulong pa para magdagdag ng mga ebidensya. Anong ibig nyo sabihin? Teka lang Aking idadigest yung huli yung sentence May ibang gustong tumulong pa
na magdagdag ng ebidensya? Yes po. Itong 18 sundalo, may iba pang susunod? Malaki po ang posibilidad. Ito bang mga ito ay mga dati ring sundalo o meron ding mga... Kasi ang dami rito nabanggit ng mga tao na hindi naman sundalo. Alin po yung mga kasamahan nila? Opo. Hindi, halos lahat po yan ay dating sundalo. Ang hindi lang sundalo dyan dati ay yung mga drivers. Driver. Ayun nga, yung sinasabi ko, meron bang mga ganun? Possible in the future? O hindi natin alam, baka next week or... Abangan po natin, Kuya Nelson, kung anong... Ito ang napansin ko dito, no, na kasi kay Gutesa, isa lang ang lakas ng impact no? Pero ba't hindi nyo ginawa kaya na isa-isa ang inilabas? Every week may lumilitaw. Alam ba, ang inunan nyo rito ay yung pinakamaraming may alam. Tapos isa-isang lumilitaw. Ano kayang nangyari? Wala ho kasi kaming iniisip na strategy o ano. Simple lang po ang sa amin, no? Ang nilalaman niyan are not their personal truth. They are not political truth. Objective truth po ang nandyan, no? Kaya kung ilan silang handang lumabas po sila. Pero sa haba ng kwentong ito at sa dami nila, matagal yung binuo ito. Ibig sabihin, siyempre, hindi mo basta tatanggapin, attorney, di ba? At ang gagawin nyo, gagaya siguro ng ginawa ng NBI, chinek nyo muna lahat. Opo. Una kaming nagkita-kita nung ilang kasamahan nila, October pa lang. Oo. So, usap kami November hanggang December. Pagdating ng Christmas break, sabi ko sa kanila, pag-isipan nyong mabuti, kausapin nyo ang pamilya nyo. Kasi mahirap na lalabas kayo, pero hindi kayo nag-usap ng pamilya. So, ihanda nyo rin ang pamilya, sabi ko. Kaya pagbalik ng Enero, ganun pa rin po. At paulit-ulit po yan na tinatanong ko sila. Kasi nagte-take notes ako kung nagsasalita sila. And then, ilalagay ko sa draft ng kanilang affidavit. Pag kausap ko ulit sila, tinetest ko kung consistent. Tama naman po yung kanilang mga sinasabi, consistent naman. Kaya ayun na nga, nung February, nung na-review nila lahat, binigyan ko sila ng tig-isang kopya nila. Parang isang linggo pa ho bago namin ipa-notaryo Oo nga. So, ibig sabihin, tama. Kasi kung paparatangan kayo ng, it will take time talaga pala, no, na mabuo itong testimonya nila. Anong nakikita nyong kahihinatnan nito? Kasi ngayon ay 2026, 2 years na lang magpapalit na tayo ng administrasyon. Ito ba kailangan pa ba natin itawid dito sa kabilang ibayo? Ganun po ang malaking posibilidad na mangyayari dahil nakita natin ang galaw ng Ombudsman, ang NBI, ang Kongreso at ang Senado na ayaw nilang pag-usapan ito, ayaw nilang imbestigahan. No? So siguro magkakaroon tayo ng oportunidad kung magbago ang ating administrasyon at yung susunod na administrasyon ay bukas ang kaisipan na imbestigahan ito. Ay, pero sa bagay, buti na lang madali na, no? Sandali na lang. Pero sa tingin nyo, may impact din ito. Kasi siyempre, sa election, kung anong issue ng bayan kung ano ang mainit na issue, may epekto yan sa magiging behavior ng mga botante. Malaki bang epekto nito sa tingin ninyo sa magiging resulta? Kung ang ating mga kababayan po ay mapanuri, no? At they keep on engaging on this issue, palagay ko may epekto po 'yan. At kung hindi magbabago ang pag-iisip ng pamahalaan natin ngayon, Yung pagtrato dito. na magkaroon ng totoong investigasyon, baka hindi po maganda ang paningin ng mga botante sa kanila.
ang sabi ni Senador Lacson noong siguro napanood nyo rin naman sa hearing na payag na siyang ipatawag kaya yung mga dating sundalo. Pero binawi niya yata kinabukasan at ayaw na daw ng maging circus. Ano ang tingin nyo? Yun nga, nagtataka rin ako kung bakit biglang ganun ang paningin ni Senator Lacson sa ganitong issue. Kasi yung mga nakaraan, nasubaybayan naman natin ang kanyang political career. Opo. At ipinakita niya sa taong bayan na isa siyang masugid na lumalaban sa korupsyon. Pero biglang nagbago ang kanyang pananaw eh. Sabi ko nga, ang pagdududa niya ay imposible daw yung 805 billion pesos. Kasi kinumpute niya, mukhang hanggang ngayon daw nagde-deliver pa. Kung ganun talagang sa kalaki. Oo. Pero hindi makapaniwala si Senator Lacson sa 805 billion. Samantalang ang estimate ng isang professor po ay 1.5 to 1.9 trillion ang ninakaw. Wow, laki. So halos kalahati lang itong binabanggit ng mga sundalo na ito. Pero sa tingin nyo ba yung mga example, i-accept muna natin na ito talaga ay galing sa pondo ng gobyerno, kasama na kaya dito yung iba pang ang ibig sabihin, hindi kaya ito ay hindi lang flood control project? Ay, opo. Kasi yung dumating na pera kay Saldico ay galing sa iba't ibang sources. No? Halo-halo na yun. Opo, hindi lang flood control eh. Halimbawa, yung sinasabi nila na nag-deliver si General Katapang ng Bucor kay Saldico. Hindi naman siguro galing sa flood control yon. Oo, kasi nga sabi niya, hindi naman ako involved dyan. Wala naman akong kinalaman sa flood control. Ba't ako bibigyan? Oo. Pero marami po eh. Pag sana lumabas si Mark Tiksay o si Paul Estrada, kasi meron po yung iniwan na parang diary niya eh. So makikita po nyo doon, ang daming iba't ibang sources eh. Pati nga yung PhilHealth. Ayun pa yung pinagtataka ko, attorney, no? Bakit itong dalawang nababanggit lagi, nabanggit na ito sa Senate hearing eh, nasa transcript ito eh. Yung Mark Tiksay at yung isa, yung Paul Estrada, bakit kaya hindi ipinapatawag or hinahanap man lang? Exactly po, no? Wala akong narinig na sinabpinahan, pero ang pagkakaalam ko ay nasa labas ng bansa sila. Oo. Pero kahit na, Ayun di ba? Sa pinahan mo para makatulong sana sa pagpapaliwanag, pero wala pong ganong effort eh. At doon nakapaghinala. Talaga naman, oo. Maraming salamat sa pagpunta nyo rito sa studio. At least nagkaroon tayo ng pagkakataon na linawin yung iba rito. Ito pala yung sample pa lang pala ito. Opo, meron kami kasing sinasabi sa practice na ultimate facts. No? Okay. Yung mainit na topic ngayon sa impeachment. Kasi yung ultimate facts, sabihin mo lang kung ano yung alegasyon mo. Para kung magkaroon ng investigasyon, saka mo ibigay yung mga ebidensya mo. Ayun, pagka nandun na. Opo. Oo, halimbawa yung binabanggit. Ito ako kung unang nakapansin dun na larawan at video. Sabi ko, teka muna. Hindi mo may ilalagay yung video dito. Exactly po. So meron talagang video. Yan ang sinasabi ko sa mga NBI na we are ready to comply with your subpoena to present digital evidence, mga litrato, etc. Pero hindi naman nila tinanong. Ayaw nilang hingin. Pero ito ba, attorney, siyempre, yung mga ebidensya na yan, digital, pwedeng mawala yan, mabura eh. Naka-ano ba ito? Naka-safe keep? Ibig sabihin ano man ang mangyari, ay meron ng kopya nito. Opo. Pwede namang ilagay sa cloud lang. Sa cloud, oo. Bigyan niyo akong password. Maraming salamat. Baka meron po kayong gustong sabihin pa sa ating mga kababayan, attorney. Opo. Sa ating mga kababayan ay wala kaming intensyon. Walang intensyon itong 18 na dating mga sundalo na basta manira ng puri ng ninuman. Gusto lang nilang makiambag, sumali sa panawagan na kailangan ang korupsyon sa gobyerno ay matigil na or masawata na.
wag nyo po silang siraan, no? Mag-focus tayo sa issue lamang. Sa ating gobyerno na ngayon ay ginagawa ang lahat na mag-conduct ng complete background investigation, katulad sa akin, handa naman po kaming magpa-imbestiga. At kung yan ang nakikita nyong sagot sa aming mga aligasyon, sana wag naman po kayo tumigil dyan. Tingnan nyo rin yung aligasyon ng mga 18 na dating sundalo. Salamat po. Maraming salamat, Attorney Levy Baligon. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Opo, pakibati po, birthday ng misis ko. Ayun, no? Sa Sunday. Lorraine Fiesta ng Adelaide, Australia. Oy, happy birthday po, Ma'am Lorraine, mula kay Ka-Erdi Fiesta ng Adelaide, Australia. B, baka wala nang bumiyahing jeep, tricycle o taxi kung magdi-discount pa sila ng 50%. Ang sabi naman ni Chris Larcena ng Bagumbong, Caloocan. B, hindi po effective yan. Dapat balance kasi mahihirapan naman po dyan ang mga namamasada. Dapat gumawa ng alternative na paraan ng gobyerno na makakatulong sa mga mananakay. Jessler Mateo ng Jeddah, Saudi Arabia. B, hindi po epektibo dahil pareho pong may maapektuhan. Catherine Aguilera ng Papua New Guinea. Oy, kumusta kayo dyan? B, pwedeng siguro 25%, pero para medyo balance. Ayun, no? Del Bahe ng Lantaw, Hong Kong. A, dapat ipatupad sa lahat ng transport. Just Vlog ng La Union. B, hindi yan epektibo at mas nararapat ang pagtaas ng minimum fare ng public transport sapagkat para makaahon din naman ng mga pumapasan sa mahal na gasolina at unang naapektuhan. Ken Charles ng Imus, Cavite. Dapat lang po para makaluwag-luwag sa mga mamamayan kahit konti. At dapat every Sunday, free ang transport. Uy, meron ba ganyan? Opo, dito sa Australia. Uy, talaga? Marites ng Australia, doon pala ilibre ang transport every Sunday. B, kawawa po ang mga nagbaboundary lang ng mga driver, lalo wala pong kikitain. Dapat mag-provide po ang government ng mga sasakyan na libre. Luis Luna ng Quezon City. Ayan. At speaking of libreng o discount sa sakay, buti pa itong di ba yung mga app ngayon na pwede kang makakuha ng mga taxi. Yan. Ito, hindi to masyadong sikat pero alam nyo ba na itong ride-hailing company na InDrive ay nagbigay ng tulong sa kanilang mga driver? Yes! Sila ay namigay ng 2.7 million pesos na fuel voucher para mapagaan ang gastos sa gasolina sa mga driver at sa pasahero sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Dapat ganyan no? Mag-initiative na sana yung mga kumpanya. Anong mang masasabi nyo? Grab dyan. Baka naman, Grab. And laki na rin naman ang kinita natin hindi ba? Ang fuel voucher program ay katuwang ng 5,000 pesos na fuel subsidy ng gobyerno para sa mga transport worker. At dahil dyan, tuwan-tuwa yung mga nagdadrive dyan sa InDrive. Sana sumunod na dito yung iba pa, ha? Yung Angkas, yung ano pa ba yan? Move It. Oo, yung mga merong app na kumikita. Para sa ganun, makagaan-gaan tayo dahil wala pa po tayong nakikitang ano dito. Kumbaga sa tunnel, wala pa yung the light at the end of the tunnel. Wala, puro kadiliman. Nakikita natin sa sitwasyon ngayon, wala pa tayong nakikitang ending. Ano magiging ending ng tensyong ito sa gitnang silangan? Sa ngayon ay napakalabo pa. Yes, parang pandemya po yan noong 2020. Nag-i-start pa lang tayo. Papunta pa lang tayo. Sabi nga nila, papunta pa lang tayo sa exciting part. Ayan. At mamaya, babati muna tayo ng mga birthday bago tayo mag-break. Happy birthday muna
Eto, ini-invite ako sa birthday. Kaya lang, nandito po tayo, nagpo-programa kay Ate Glo Banique de los Santos. Ayun nagbe-birthday po siya today sa mga oras na ito. At siya po ay nagdaraos ng, batang-bata Biruin nyo, nag-birthday siya sa fast food chain na may chicken. 65 years old. Talaga naman, happy birthday, Ate Glo, ha? Hahabol na lang ako. Basta tiran mo ko ng chicken, ha? Na may french fries. Talaga naman. Belated happy birthday kay Jason Anunciacion noong March 15. At advance happy birthday naman kay Charito Anunciacion sa March 22. Ay, sa Monday yan. Happy birthday kay, Madam Bueng de la Puente. Birthday mo pala ngayon. Kaya palang tahimik mo, ha? Pero dapat, nagpapakain tayo, ha? Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Akong bahala kay Ate Weng. Birthday mo ngayon, ha? Happy birthday din kay Brian Season from Santa Cruz, Ilocos Sur. Happy 85th birthday to Jose Gray Sr. from Palayan City, Nueva Ecija. Talaga, 85th? Talaga, sana maabot pa natin ang ganyang edad, no? Yung 85 pero malakas pa. Si Ray Herrera 82 pero nakakatakbo pa. Talaga naman, Happy birthday din kay Sheila Bañez Padilla. Ang pagbati ay mula sa kanyang magandang nanay, Ate Shirley Del Rosario Bañez from lokal ng Fontana District of Orange County, California. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.